Unang dapat gawin, pumunta sa Google, i-type VFS Global Manila, Norway. Tapos, i-enter nyo lang po yan. Bibigyan kayo ng option ng Google. Make sure na nasa tamang website kayo. Ito yung pinaka-website ng VFS Global para makabook kayo ng appointment. I-click lang po natin yan. Tapos, i-direct po kayo yan mismo sa website ng VFS Global to Norway. So, mababasa nyo na dito, welcome to VFS Global, at yung flag po, dapat Philippines and then Norway. Kung ibang flag yung nandyan, hindi Pilipinas, nasa maling website kayo at dapat mababasa ninyo, we are the official partner of Norway in Philippines, also representing Iceland. Simulan na natin, may mababasa kayo, apply for a visa, book an appointment, find the center, premium services. So, since magbubook tayo ng appointment, ito yung dapat ninyong i-click, book an appointment now. So, ito ulit, click nyo lang po ulit yung book an appointment now, yung nasa orange na box. Kung may oras kayo, pwede nyo basahin kung ano yung mga nakasulat dito. But in today's vlog, hindi ko na yun babasahin, no? Para mas mabilis po tayo. So, click nyo na po yung book now. And then, sign in. Since first time nyo mag-book ng appointment, wala pa kayong VFS Global account, kailangan nyo munang gumawa ng account sa VFS Global. So, I don't have an account yet. I-click nyo po yan. Sa pag-create ng account, you need to enter your valid email. Dapat updated yung email na gagamitin ninyo para makareceive kayo ng any update coming from the VFS Global. You need to enter strong password and yung mobile phone po ninyo. So, nag-enter na ako ng email, password, and yung mobile number. And click nyo lang yung dalawang box to agree with the term and conditions. Ayan. Actually, kahit hindi niyo basahin kung ano yung nakasulat dyan, kasi wala naman ibang option eh. You just need to check. Okay? And then, click register. Antayin natin, naglo-load yan kasi actual live po ito yung pagbubook ko po ng appointment and almost done. Okay, successful na po yung pag-create ninyo ng account and the next step is to check your email. So, mag-check kayo ng email kasi may isasend doon si VFS Global na link where you need to activate your account. So, punta na kayo sa email ninyo and i-check nyo po ng mabuti. So, if you don't receive email coming from the VFS, antayin nyo lang, minsan nade-delay talaga, but most of the time, mabilis naman siya. So, sabi dito, activate your account. So, meron kayo dyan i-click, ayun no, may nakalagay naman na click and activate your account. So, i-click nyo po yan. The next step is to enter the valid email na ginamit ninyo upon the registration and yung password. So, dapat mag-open to. So, pag hindi nag-open, ibig sabihin may mali sa pag-process ninyo. So, okay, enter now the email and your strong password. Click sign in at ida-direct kayo nito sa VFS Global Dashboard account ninyo. As of now, wala pa kayong nakikita, empty pa siya kasi kailangan nyo pa mag-enter ng details. So, to enter your details, click Start New Booking. Then, here we are, Appointment Details. Choose your application center. Pwede kayong mamili kung saan nyo gusto magpasa ng application. So, pwede sa Cebu or Manila. I choose Manila kasi mas malapit ako sa Manila. And choose your appointment category. And choose your appointment category. Wala naman ditong ibang pagpipilian. Kaya ito lang yung kailangan ninyong i-click. And choose your subcategory. It will depend upon sa type of visa na applyan ninyo. So, if you will be applying for a tourist visa, then dapat tourist visa yung subcategory na pipiliin ninyo. And me, ang category ng aking visa is Visit Family and Friends kasi invited ako, meron akong invitation letter. So, I choose this as my subcategory.
And makikita ninyo yung pinaka-earliest available slot. So, kung nagmamadali ka, so dapat gumawa ka muna ng VFS Global account to check kung may available na appointment or wala. Then, it's time to complete your personal details. So, kailangan nyo dito ilagay yung inyong first name, last name, your passport number, contact number, and yung email po ninyo na ginamit upon registration. So, I enter my name, Anna Smith, and then my passport number, contact number, and email. Then, after that, click nyo lang po yung save. Verify CAPTCHA. Ito yung security check ng VFS to check if you are a human or robot. So, minsan kahit tao ka, nag-error to. I hope okay siya. And then, submit natin. Okay naman siya. And your details summary. So, makikita nyo dapat dito yung pangalan ninyo. So, if you type your name wrong, please check carefully, otherwise the VFS Global will not accept your appointment kasi mali yung spelling ng name ninyo. And dito sa part na to, mamimili na kayo ng date kung ano ba yung appointment na available. So for now, February, marami pang available na appointment slot. Then you can also choose your appointment time. I recommend na medyo mga 10 a.m. kayo mag-book. Huwag masyadong maaga kasi kapag maaga, we don't know what will happen during that day, yung traffic, tapos kung ano-ano pang mga emergency. After you choose your times, continue lang tayo. And services. So, VFS, they are offering many additional services. By the way, this is not mandatory. Optional lang ito. Kung gusto nyo mag-avail, then you can click add. If you doesn't want to avail anything here, like photograph, SMS, photo services, you don't need. The most important one dito, kung malayo yung address mo and you don't want to pick up your passport sa VFS, pwede kayo mag-avail ng courier services for additional 587 pesos. So in total, ang babayaran ko is around 1,142 pesos kasi yung 500 dito is VFS Global Service Fee and the other 400 plus pesos is the courier. Then, it's time to review our details. Bago tayo magbayad, dapat ni-review muna natin kung tama ba yung spelling ng name natin, yung visa category, yung application center kung saan ka magpapasa ng application, and then yung mga services na inavail mo sa VFS. Kasi mamaya may mga naklik ka na hindi mo naman pala kailangan ng mga services, you need to pay for that. Then, pay at the VFS Center. I-click nyo lang po ito to complete your transaction para magkaroon na kayo ng appointment confirmation letter. So, by the way, ang sabi dito, pay at the VFS Center. So, yung 1,142 kung magkano yung total ninyo, babayaran nyo po yan sa VFS mismo on the day of your appointment. So, magdadala kayo ng cash aside from the visa fee. After you click pay at the VFS Center, now it's time to download your appointment confirmation letter. Kasi nag-notify na dito sa VFS that your appointment is confirmed. You can download your appointment confirmation letter by clicking booking details on the top. Ayan, mababasa nyo naman yan dyan. Or check your email kasi isesend din ng VFS Global yung confirmation of your appointment sa registered email po ninyo. And ito yung itsura ng appointment confirmation letter. So, meron yung barcode,
Your name is also written here and your passport number. So, tinakpan ko siya kasi nga for privacy. So, actually, ginagawa ko to for my client. Nagpabook sa akin ng appointment kasi nahihirapan daw siya. Wala siyang experience, first time niya. So, I said, okay, I can assist you, ma'am, with the booking of your appointment. If you also need assistance for your visa application, for documentation, booking your appointment, you can email me or follow my Facebook page. And that is for today's vlog. Thank you guys. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. So if you not yet subscribe po kayo para ma-notify kayo if I have new videos about visa application and about anything po. Immigration. Ayan. So if you have inquiries, comment down your inquiries below. Sasagutin ko po yan. Guys, thank you so much and see you in my next vlog.